Hello po, good afternoon po mga ka-EBL. Andito na naman po yung kaibigan nyo po, si Emil ng EBL Cebu Motor Traders. Ngayon po mga ka-EBL, it's a Saturday afternoon. Medyo cloudy po yung panahon natin. Sana yung mga taga Manila dyan sa Luzon, especially po dyan po sa Metro Manila, nakita ko po kanina talaga grabe po yung ulan, grabe po yung baha. Sana po ay yung mga kababayan natin dyan na okay lang po silang lahat. So, always parati kayo, mag-ingat po kayo dyan mga taga Luzon nating friends, mga followers natin dyan po sa Manila kasi may dalawang bagyong paparating. But anyway po, mga ka-EBL, sabi ko nga ngayon, it's Saturday afternoon, andito po tayo ngayon sa office natin, dito po sa display center natin dito sa SRP Cansoong Talisay. So yung mga hindi pa po nakakilala sa company natin, tayo po ay EBL Cebu Motor Traders. Naka-base po tayo dito po sa Talisay City, Cebu. Andito lang kami sa SRP Cansoong specifically. So talagang nandito lang tayo sa highway ng SRP sa Talisay. Talagang hindi to mahirap hanapin yung office natin. So kung gusto niyo po ng mga surplus ng mga unit po ng mga Suzuki Multicab, Mapa Scram, yung mga carb type, yung mga DA63 na mga latest model, at saka mayroon din tayo mga van, mayroon din tayo of course yung specialty natin Alvin, yung mga Mazda Bongo na WL. Mayroon po tayong coming na container this month, hopefully dumating na by September 30. Mayroon din tayong mga truck, mga Isuzu Elf, mga Mazda Titan. So mayroon tayo dito po mga ka-EBL. So kung gusto niyo po ng quality na unit na talagang yung priority natin is yung makina, so dito lang kayo, wag kayong mag-hesitate. Don't hesitate to contact us or call us po sa number namin na 0917-874-2795. So sa lahat po ng mga kababayan natin na nagtatrabaho po sa abroad, maraming salamat po sa mga followers natin dyan na parating nanonood ng video natin. Regards ko lang po, shout out ko lang po kay Sir Leonardo Niniza, na siya po ay taga Bohol but based now in London. Sir, nagpintura na kami ng unit nyo, yung gun metallic gray, gun metallic powder, yung Suzuki Scram natin, at saka kay Miserilo Kauntik Jr. Yang sa taga Tanawan Leyte, maraming salamat po, who are now based in Kuan po sa Saudi Arabia. At saka si Ma'am Mercedes po ng Canada, maraming salamat po sa pag-trust nyo po sa amin. Si Sir Kim Roca ng US, sa California, maraming salamat. Sir, malapit na pong matapos yung unit nyo. So next week, hopefully, mayroon na po kayong CR at saka OR. Hopefully po na ma-deliver na namin to next week. But anyway po mga ka-EBL, yung kanina po may tumawag po sa akin kasi sa totoo lang po mga ka-EBL, ang dami-dami na po talagang surplus na nagbebenta. Meron po nagbebenta ng dyan lang po sa kanilang bahay, sa backyard lang. Tayo po ay isang legit na company. We have a business permit. We have DTI permit as rebuilders. Mayroon po tayong PhilJeps, kaya nagjo-join tayo ng mga government bidding po. Especially po yung anong requirements ng LGU or sa barangay nila, we can deliver that po mga ka-EBL. So dito po mga ka-EBL, kasi may isang customer ako kanina, hindi naman po, pagpasensyahan nyo na po ako sa alam ko na yung iba is they want to have also, alam mo yung negosyo lang din sila. Pero minsan po talaga mga ka-EBL, kasi nakabili po sila sa isang dito lang din sa nag-Facebook, nag-YouTube, the same kung anong ginagawa natin. Nagka-problema sila. Kasi nga po mga ka-EBL, kasi ang sinabi daw ng nagbenta sa kanila na surplus Japan daw talaga sila. So ayun, so nakita nila na
after hindi pa nga umabot yung unit ng 2 weeks, talagang nagka-problema na ng makina, mayroon ng knocking, hindi okay lang sana if kuan lang overheating walang problema. Ang problema is nagka-knocking na, tapos grabe yung usok ng makina, anong tambutso niya, talagang puti daw talaga. Sabi niya sa akin, kuan daw po, maganda naman po nung naandun pa yung unit, nang pininturahan pa yung tinest drive. Pero after a week, ayan po, doon na po nagka-problema. So ngayon, binabalik daw niya yung unit niya sa kung saan siya kumuha, ayaw nang tanggapin. So ayan po mga ka-IBL, pero murang-mura yung pagkakuha daw niya, talagang malayo sa presyo natin. Pero yun nga ang sinasabi ko po mga ka-IBL. Ganito po sa mga kababayan natin dyan na andyan po sa abroad, especially po na hindi po nila nakikita yung unit, katulad po sa atin. Sinasabi ko po sa inyo, advice ko lang po, kung doon kayo sa mura talaga, maganda lang tingnan kasi alam mo, yung pintura is madali lang po yan talaga kahit sino pwedeng pakintabin, pakinisin yung unit. But ang problema po, yung makina. Sabi nila, sir, maganda to kasi kwan daw, mababa pa yung mababa pa yung odometer. Sabi ko, wag yung ganito ha mga ka-IBL. Kung ang surplus na kinuha nyo is 2001 or 2006 model na mga latest or yung mga scrum na Suzuki Multicab na usually po sa Japan surplus is na andyan po yan sa 1998 model. Sa Japan po yan. Pero pagdating po dito sa Pilipinas or kahit saan dito po or sa Cebu, Davao, ang registration po niyan model is 2022. Yan po yan talaga po mga ka-IBL. Sa registration po yan sa Certificate of Registration. So, ang naka-indicate po sa model year yan, makikita nyo po, is yung 2022. Yan po yung model year natin dito po sa Pilipinas. Pero doon pa sa Japan is 1998. Halimbawa lang po yan sa Scrum. Halimbawa, pag-usapan po natin yung Scrum na model. Ito yung Scrum na model. Ito po ay yung chassis number niya is DD1T. Yan po yung Scrum na multicab na tapos yung makina niyan is F6A 660cc po mga ka-IBL yung makina niyan. So kung dumating yan dito sa Pilipinas tapos binebenta ng seller tapos sasabihin niya na ito maganda kasi yung kuan nito, yung odometer nito is only 20,000 or 30,000. Pag sinabi yan na 20 or 30,000 po mga ka-IBL yung odometer niyan, yan, red flag na po yan. Advice ko lang po, red flag na po yan. Mag-question kayo, i-question nyo bakit na 1998 model na Scrum sa Japan, tapos yun din pa ang odometer niya is mababa pa din. Nasa 30,000 pa lang. So, yan, mag-doubt na kayo yan ng unit na yan. So, meaning, kasi mga ka-IBL, yung odometer, lalong-lalo na tong mga Scrum, kahit nga yung mga latest pwede niyan magicin Pwede, kung halimbawa, yung odometer ng original sa Japan is 100,000 Pwede nilang gagawin nila yan is papababaan nila yung odometer. Pwede nilang magawang 5,000 kung gusto pa nila. So, alam to ng mga dealer ng buy and sell, mga surplus, alam nila yan. Pero dito po sa IBL, hindi po tayo gumagawa niyan kasi malaking kasalanan po yan sa kay Lord, sa Panginoon natin. Kasi mahirap yung magnegosyo na kanang mura nagbuangon ni mo inyong mga customer ba. So, dili ta mo lohotay ana. Kami po dito talagang long term yung kuan natin, yung pagnegosyo natin. Hindi to po tayo short term. So yan po mga ka-IBL Isipin nyo na lang po kung Scrum na nakuha nyo or hindi Scrum. Latest man, mga bongo, mga multicab
kung makita yung odometer is 20,000 or 30,000, mag-wonder na kayo, uy, bakit ang baba? Eh, ang model year nito sa Japan is 1998 or 2001 or 2006. So meaning, ano ba yan? Baka hindi to ginamit. Sa totoo lang po, mga KBL, yung average na takbo ng isang sasakyan is 1,000 po yan. 1,000 every month. Yan po talaga yung average yan. Average odometer yan ha. Kung halimbawa magkuan lang kayo, yung takbo nyo araw-araw is 30 kilometers per day. So sabihin natin yan, average at 1,000 per month. So a year po mga KBL, tatakbo yan ng 12,000 po. Yan po talaga yung original na Odo. Kahit saan po kayo kung saan pa kayo maghingi ng advice or magkuhan kayo, yun din ang sasabihin yan. Kahit doon kayo sa dealer talaga ng mga Suzuki, ng mga Toyota, average na kilometer po na takbo ng isang sasakyan is 1,000 po yan per month. So, ganito po mga KBL, kung ang unit po is 100,000 or 120,000, yun po talaga ang totoong surplus. Yan ang sasabihin ko po sa inyo. Or 200,000, yun po ang totoong surplus. Kasi minsan, ang dami ko pong mga buyer dito na sasabihin, uy, ang kuha na ng takbo, ang ano to, kuha na daw ng takbo, taas na kayo gidagana. Pero sa totoo lang po, yan po talaga yung surplus. Itong unit natin is surplus nga eh. Mahirap naman yung surplus natin tapos yung takbo is 30,000 lang. So, sa amin dito, nagkukuhan po kami mga KBL. Nag-change po kami ng timing belt, mga KBL. So, every 100,000, kailangan natin magpalit ng timing belt. So, dito po, yung pinag-uusapan po natin dito is yung quality po ng unit, quality po ng makina. So, yun po talaga ang importante. So, ngayon, samahan niyo po ako, ipapakita ko po sa inyo yung isang unit po namin. Tara po. So, ito po mga KBL, papakita ko lang po sa inyo. Ito po yung Suzuki Multicab natin na 63. Ito po, although hindi pa to mga tapos po mga KBL, nagki-cleaning na lang kami. Ito po is yung SK5060 na WL. At saka, ito naman po ay Mazda Bongo double cab natin na R2 engine, 2.2cc. So, ayan. So, tingnan natin, Alvin. So, ayan. Check natin to. So, Bin, pakita natin yung Odo. So, ayan, papakita ko lang yung Odo. Yan po yung original natin. Yung original natin, Odo, ito po talaga is surplus is 188,566. Ayan. So again, yun po yung ina-explain ko kanina. 188,000 yung Odo niya. So ang ginawa namin po dito para maiwasan po yun na magka-problema tayo, baka kuan na po yung timing belt. So ang ginawa natin po mga KBL, talagang ito, pinalitan talaga namin to ng timing belt. Itong unit na to, mga double cab. Kasi lampas na siya ng 100,000. Kahit sabihin natin, minsan kasi yung timing belt sa Japan makapal pa. So yan, chine-check namin yan is hindi na namin pinapalitan pag ganun yung po, yung unit po. So Bin, pakita natin tong isa. Ito ay SK5060 na WL. Ito kasi is electronic ko. So yan. Yung Odo niya is 199,564. So again, yan ang sinasabi ko po sa inyo. Yan po talaga is mga po, original po yan ha mga KBL.
So ito po yung mga checklist natin sa mga unit natin po. So dito po namin tinitingnan ng unit, pina-follow through natin kung okay yung unit, walang problema, kung napalitan ba ang lahat. So Bin, tingnan natin tong isa. Diyan ka, Bin. Ito po mga ka-IBL is yung DE63 natin, DE63. Malapit na itong matapos, hopefully next week mapadala na namin to. Ito po automatic, tapos 4-wheel drive. Tapos tingnan naman po. So, pero iba-vlog na natin, iba-vlog pa din natin to, Alvin, ha. Ganda ng upholstery, Bin, pakita mo. Tapos yung matting. So, check natin yung kanyang, ayan. Yung order niyan is 209,644. Yan. So, pag mga ganito po yung mga mga ka-IBL, yung mga ganitong mga unit po, ito po talaga yung original talaga na surplus. So, kani amo dili gyud mi nang tuyokon namo no dili no. Kung ano yung odometer diyan is yan po yung original. So, ang kinukuhan po natin dito is yung makina, talagang sinisiguro namin lahat. Ito kasi is timing chain na to, Alvin. So, tinitingnan natin to, yung chain niya, yung makina niya. So, hindi po, pag sa legit kasi kayo kumuha sa malalaking company, talagang masisiguro nyo po na yung unit po is garantisado po talaga. Kasi, kuwan po kasi, mayroon po sila mga warranty. So, hindi lang po sa amin, sa IBL, kahit sa iba, sa Albert Surplus, sa Rosco ba, sa sa Senday, ano pa yung iba na malalaking surplus, yung pasahero, yan po mga ka-IBL. Diyon, talagang masisiguro nyo po na kuwan po talaga yung unit niyan is talagang siniguro nila. Kasi kami mga ka-IBL, mahirap po kasi yung, alam niyo po, yung para makabenta lang kami, bahala na, para mga ganyan, baka jackpot lang ng buyer. Hindi po tayo ganyan. Tinitingnan po natin yung long term po. Kasi mahirap na pag magka-problema ang unit kasi babalik din po yan sa amin. So, minsan po talaga mga KBL, kasi yung iba natin, hindi po talaga natin maiwasan. Of course, mahal na po talaga masyado ngayon. Minsan gusto nyo ng yung unit na para lang makamura, so bahala na, basta mura lang, sa tingin nyo na okay naman, okay yung pintura, sa tingin nyo na okay yung kwan, so sumusugal kayo dyan. So, minsan, yung alam mo yung feeling nyo na makakamura kayo, feeling nyo na, ito mura, ito yung kunin natin. Hindi nyo lang alam na mas mapapamahal po kayo. Yan, pag-isipan nyo po yung sinasabi ko po sa inyo. Minsan talaga, yung sa tingin natin na mura, hindi nyo alam, mas mahal pa pala. Mas napapamahal po kayo. Kasi nga, ang dami pong problema. Hindi po yan nare-realize nyo, yung mga buyer lang kasi gusto lang ng surplus lang. Bahala na mura kasi surplus lang eh. You know what? You should value your money. Ang hirap po yung pera po ngayon. So, ang kwan po namin, yung kwan po namin dito sa IBL, we kwan po your money, we value your money. Kaya, ang ginagawa po namin, yung unit natin is kanang gitarong ginanamo. So, hindi po kayo dapat mag-alala. Sana po, kahit hindi po kayo bumili sa amin dito, kahit sa iba pa kayo bumili, basta ang importante po, maganda yung makina, nasa tingin nyo, hindi po kayo magkakaproblema in the future po. So again mga ka-IBL, maraming salamat po. So sa susunod na naman po, Alvin, pakita natin to. Sa susunod na naman po mga ka-IBL, iba-vlog po natin to nating 3 unit. Mayroon pang isa doon na galing lang po sa yard natin. Iba-vlog natin to, papakita natin po sa inyong lahat. So again, maraming salamat po.
At saka wag po kayong magsawang manood po sa vlog namin. Wag po kayong magsawa na mag-follow sa amin sa EBL Cebu Motor Traders. Andito lang po kami sa display center, sa opisina natin po dito po sa SRP Kansahong Talisay, Cebu. So again, mga KBL, maraming salamat po. Have a great weekend po. At saka wag niyong kalimutan po, bukas magsimba po kayo. At saka dyan po sa taga Metro Manila, taga Luzon, mag-ingat po kayo. Be safe always po, mga KBL. Sana pan lang to. Pan lang yan. Talagang mayroon talagang mga pagsubok po na ganyan. Yung mga nabahaan dyan po sa Manila. Ipag-pray po kayong lahat. So again, mga KBL, maraming salamat po. At God bless po sa inyong lahat. Thank you po.